So guys, sasum up natin lahat kung magkano ang ating total income for 1 month and a half. Ito yung pinagsikapan natin guys. 10, 20, 30, 40, 50. Hi guys, magandang hapon sa inyong lahat. Ito na naman inyong Kusinerong Moreno. Isang maulan na hapon sa inyong lahat. Guys, meron ako magandang balita sa inyo. Galing ako ngayon doon sa ating buyer ng ating gulay. And luckily guys, nakakuha na tayo ng ating paunang bayad. Ito na ang ating unang bayad. Ito, I think nasa mga 8 na deliveries ito. Ayan, may kita na po tayo sa ating paggugulayan. Ito na po ang bunga ng ating paghihirap. Ito na po ang bunga ng ating pagsisikap. At ito guys, sobrang ulan kasi dito ngayon sa Toril. So kahit umulan, kahit maulan ang panahon, kailangan nating kunin ang ating kita. And then papakita ko sa inyo guys kung ano yung unang kita natin sa ating paggugulayan o sa pagtatalungan. Mostly ng ating sales guys o mga kasamsaka dyan, mostly ng ating sales ay kita ng ating talong. So kasama ko ngayon ang aking pamangkin, ayan, si Kuya Marvin. Then ang ingay ng aking sasakyan, nagka-alarm. Dali lang guys, ayusin ko muna ito mga kasamsaka. Ayan. So mostly ng ating kita dito na nasa cellophane o nasa supot ay kita ng ating talong. So merong atsal tayo dito, meron din tayo mga beans dito pero kukonti lang. So ito yung kita talaga ng ating talong. So medyo nga ngayon, medyo challenging ang panahon kasi laging umuulan. So every time na nag-spray tayo o nag-aerial tayo sa ating mga pananim ay talagang minawash out lang ng ating ulan kasi sobrang lakas ng ulan dito ngayon sa Mindanao, lalo na dito sa Davao, Toril. So nahihirapan kami na mag-adjust kasi nga, yun nga, parating umuulan. Then yung TLC na tinatawag natin ay meron pa talagang extra TLC pa talaga. Yung tender loving care natin sa ating mga halaman ay talagang nag-extend pa tayo ng pasensya. At kailangan wag nating sukuan ng mga pagsubok nating nai-encounter along our way. So kahit ganun pa man, kahit ganito ang sitwasyon natin ngayon, at marami ng mga farmers ang sumusuko na ayaw na nilang magtanim o ayaw na nilang alagaan ang kanilang mga pananim kasi ngayon nga nasisira talaga ang saulan. But still tayo guys, ayaw nating sumuko, gusto nating ipagpatuloy kung ano yung nasimulan natin. Sayang din naman kasi eto na meron na tayong kita at dito na So napasubo na tayo, so kailangan talaga natin itong ipagpatuloy ang ating mga layunin kasi marami din umaasa sa atin na ating mga kasamsaka o yung mga staff natin doon sa ating area. Nag-aantay na din sila kasi saan ba na tayo kukuha ng mga sweldo nila kundi sa income din natin sa ating mga produkto. So bilang farmer o bilang leader nila, kailangan ko talagang magsumikap. Kailangan ko talagang ipakita sa kanila na motivated ako na ipagpatuloy natin ang ating pagtatanim. And ito nga guys, nakaka-motivate ito ngayon kasi meron na tayong income. Parang feeling ko, tumatanggap na din ako ng sahod sa YouTube nito. Kasi though hindi ganun kalakihan, but still, meron talaga tayong nakukuhang kita. Dahil pinagsikapan natin ito, buhusan natin ito ng panahon at dedikasyon. So talagang masaya pag meron ng resulta sa ating mga ginagawang magagandang bagay. So parang tinatahak natin ang magandang landas kasi meron na tayong kita na tinatawag. So yun nga sabi ko guys, sa pagtatanim, sa agrikultura, may pera talaga. Pag may tiyaga, may nilaga. So kailangan mo lang talaga magprosige, kailangan mo lang talaga ibuhos ang oras mo, kailangan mo lang talaga na magkaroon ng mahabang PC o pasensya para whatever the challenges or trials na we might encounter along our way ay kaya nating i-handle ito at kaya nating bigyan ng solusyon. So mamaya guys, i-account natin ito kung magkano ang kita natin. And then isang magandang maulan na hapon sa inyong lahat. Ito ang inyong Kusinerong Moreno, Juren Colmo, at inaanyayahan ko kayo guys na
mag-subscribe kayo para sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, para naman meron kayong knowledge sa pagsasaka at sa agrikultura, at gusto kong introduce sa inyo ang mundo ng pagsasaka. And sa mga followers namin dyan, sa lahat ng aming mga subscribers, maraming salamat sa suporta na ibinibigay nyo sa inyong Morenong Kusinero. And then, kayo'y makakaasa na ipagpapatuloy ko ang aking nasimulan at magbibigay tayo ng inspirasyon sa mga kababayan natin na gustong pasukin ang larangan ng pagsasaka o pagtatanim. Hello mga kasamsaka, and welcome to my vlog. This is your Kusinerong Moreno, Juren Colmo. And andito na naman ako para mag-unbox tayo ngayon. So guys, isang maulan at magandang gabi sa inyong lahat. So kahit na maulan dito sa Davao ngayon, but still we are so lucky because we are so blessed kasi nag-harvest na tayo ng ating mga produkto. At the same time, meron na tayong kita. Mag-unboxing tayo ng ating kita. So actually guys, nilagay ko lang dito para matawag talaga natin ito na unboxing. So, andito sa loob ang ating kita for 1 month and a half. So ito yung paunang kita natin sa ating mga pananim, kagaya ng ating talong, ng ating atsal, and ng ating batong. But mostly guys, ang nasa loob nito ay benta natin sa ating talong. So hindi pa tayo nag-boom ng ating talong, hindi pa tayo nag-boom ng ating atsal, at hindi pa tayo nag-boom ng ating batong, but still, nakikita na tayo sa ating talong. Ang laman nito guys is mounting na i-discover natin ngayon. So, I am so excited guys. Ito yung pinakita ko sa inyo. So ngayon, ito yung ating i-unbox. Buksan na natin ito! So, ito. Diba, naalala ninyo? Tarang! Ang mahiwagang supot. So, nilagay lang namin sa box, guys. So, ito talaga yung binigay sa atin ng ating buyer. So, ito yung ating benta ng ating talong. Mostly kasi, guys, ito, talong talaga ito. So, for 1 month and a half, ito na yung kinita natin. So, i-account natin and let us discover kung magkano ang laman nito! I'm so excited, guys. Excited. So, sana naman is medyo worth it. So, worth it. At may pa coins si Mayor. Meron tayong 5 plus 5 plus 1. So, 11 pesos guys ang coins. And, higit sa lahat, ito yung pinaka-importante. This one. Magkano kaya ito? Unahin natin ang pinakamalit guys. So, una ko na kanina ang coins. Meron tayong, sandali lang. Meron pa palang naiwan. Meron pa tayong another 5 pesos and 1 peso. So, meron tayong coins na 15 pesos, 16 and 17 pesos. Ang coins natin is nasa 17 pesos.
sa inyo na may kita ako. Pero guys, I want to inspire sa lahat ng mga magsasaka, sa lahat ng mga gustong pumasok sa larangan ng agrikultura at pagsasaka. Gusto ko kayong i-inspire, gusto ko kayong i-motivate na balikan natin kung ano yung roots natin. Balikan natin yung pagtatanim. Balikan natin ang agrikultura. Kasi sa Pilipinas, hitik na hitik ang ating mga lupain na pwede talang pagtaniman natin. So, sipag lang, tiyaga, dedikasyon, at kaunting puhunan, medyo talagang may mas maganda kung mayroon tayong malaking puhunan para makapag-umpisa tayo. Guys, may kita sa pagsasaka. May kita, may pera sa agrikultura. Pag pipilitin lang natin ating sarili, imomotivate lang natin ang ating sarili na magsipag. Kumilos tayo, gumawa tayo ng hakbang para makamit natin ang ating mga gusto sa buhay. So, isa lang ang point ko dito guys, hindi para ipagmayabang ang kita natin, kundi gusto ko kayong bigyan ng inspirasyon, gusto ko kayong i-inspire na magkaroon pa kayo ng ideas kung paano talaga patakbuhin ang larangan ng pagtatanim at paano kayo mag-umpisa sa agrikultura. Kasi guys, ang Pilipinas ay talagang binigyan tayo ng biyaya. Ang kulang lang talaga sa atin is suporta. Isa din siguro sa mga bagay sa naobserbahan ko ngayon sa mga farmers doon o sa mga nagtatanim ng gulay doon sa aming lugar, doon sa farm, ay kulang sila ng suporta galing sa gobyerno. Yun lang talaga guys. Kasi masisipag sila, may mga technology sila, may mga idea sila, kumikilos sila, may sipag, may tiyaga. Kaya nga lang, pag kinulang sila sa pera, hindi natutuloy ang produksyon nila. Pag nasira ang kanilang mga pananim, sila'y tumitigil kasi nga kulang sila sa pondo. Yun yung isang bagay na kung saan kulang sa ating gobyerno. Kung saan siguro merong mga paunang tulong pero hindi talaga totally binibigyan ng programa ang mga magsasaka na paano magtanim, paano ibenta ang kanilang mga produkto. Kasi ang yumayaman lang guys, sa totoo lang, ang mga middleman. So, bakit hindi gumawa ang ating gobyerno na tulungan, bigyan ng punla, bigyan ng suporta, bigyan ng chemicals, bigyan ng abono ang mga farmers, at the same time, bigyan sila ng puwang para ibenta nila directly sa market ang kanilang mga produkto. Yun yung kulang guys. Kasi binibigyan sila ng paunang tulong ng gobyerno, kaya nga lang binibitawan sila sa gitna. Sa kasagsagan na kung saan sila'y nahihirapan, sa kasagsagan na kung saan sila'y nangangailangan ng tulong, binibitawan na sila. Walang tulong, walang suporta na binibigay sa kanila. Pag failure ang kanilang produkto, wala nang kasunod. Kung gusto mong magtanim ulit, mangutang ka. So, paano kung hindi maging successful ang pagtatanim mo? So, wala talagang resources na mapagkukunan ng ating mga farmers. So, eto guys, ito ngayon, swerte nga lang tayo guys kasi meron tayong, nag-save tayo para sa ating pagtatanim. So, meron tayong pwedeng isupport kung anong pangangailangan ng ating mga halaman, pangangailangan ng ating mga pananim. Kaya nagiging ganito ang resulta, nagiging maganda, nagiging successful ang resulta ng ating pagtatanim, nagiging maganda ang takbo ng pagpasok natin sa pagsasaka dahil nag-ipon tayo. So sana mabigyan ng uwang ang mga magsasaka na mabigyan sila ng suporta, yung konkretong suporta mula sa gobyerno. Para naman lahat ay kumita, para naman lahat ay hindi umaasa sa ayuda ng gobyerno. Umpisahan natin and then bigyan natin sila ng continuous na support. Talagang masisipag ang Pilipino. Talagang may puwang ang mga Pilipino sa agrikultura. Mga kasamsaka, we are so thankful that we are so blessed. Meron tayong kita ngayon and sana naman bigyan pa tayo ng biyaya mula sa may kapal na maipagpatuloy pa natin ito para meron tayong marami natutulungan. So I am just so happy guys kasi ang dami nating mga kasamsaka na nabibigyan natin ng trabaho doon sa area natin ngayon, doon sa farm natin ngayon. Ilang pamilya ang ating natutulungan dahil sa ating pagsasaka ngayon, dahil sa pagtatanim natin ng gulay. Marami tayong mga kasamsaka na nabibigyan ng trabaho ngayon doon sa ating farm. So sana bigyan pa tayo ng medyo marami pang biyaya para naman
maipagpatuloy natin ang ating adhikain sa pagtatanim. So guys, gusto ko kayong i-welcome sa mundo ng pagtatanim, gusto ko kayong i-welcome sa mundo ng agrikultura. Magsipag lang tayo, magtiyaga lang tayo, meron tayong aanihin. So ito po ang inyong kusinerong Moreno, Juren Colmo, nagbibigay sa inyo ng inspirasyon at updates sa pagtatanim at sa agrikultura. Maraming salamat po.